po sa ating weight at saka height ay ang ating pong pagbabasihan din po mga kapatid at kaibigan ay sa pamamagitan po ng body mass index. So meron po tayong tinatawag na normal, meron tayong overweight at meron po tayong obese at meron din po tayong underweight. No? So hindi rin tama po na ma-underweight po tayo. At alam natin na kapag ka po meron tayong anorexia nervosa na sakit, ano po, katulad ni Karen Carpenter's, ay ikinamatay niya na yon. No? Akala niya meron pang lamang nahahawakan siya, yung pala ay wala na at nawalan siya ng gana sa lahat. At talaga pong yun ang kanyang ikinamatay. No? So marahil po ngayon ay sa akin po mga pagsasaliksik ay napakadami po kahit po bata ay hindi nakaligtas sa pagiging pong obese. So ito po ay isang bata lang, ano? At ang sabi po ng istorya, ito ay 8 taong bata pa lang. Pero kita naman ninyo, so nakakaawa naman po ang kanyang heart, no? Nakakaawa rin ang kanyang liver, nakakaawa din ang kanya pong kidneys, ano po? At malamang sa hindi, mga kapatid, ito ay pupunan ng iba't ibang klaseng komplikasyon at maaari po sa edad ng 10, meron pong ganitong mga kaso, ay sila ay naging diabetic, ano po. So, napakahirap po talaga, no, ang obese. Napakadami pong mga, kumbaga po, disadvantages. At isa po sa nagulat po ako, no, ako'y pumunta sa ibang lugar, ay sabi ko nga doon sa aking mga nag-invite sa akin mag-evangelistic meeting sa Canada, sabi ko ay, saan nyo po gustong mamasyal? Sabi ko, ang gusto ko po ay sa Home for the Aged kasi gusto ko po ang makita po yung mga matatanda dito sa Canada. Pangalawa ho, gusto kong pumunta sa orphanage. At ang pangatlo ho, gusto ko po ay pumunta sa isang publication sapagkat gusto kong bumili ng mga books na kung saan naroon po yung hinahanap kong mga books sapagkat sa Canada lang po meron pong publication ng Chick publication. Yung dati kasi na Jesuit priest na naging Christians. So napuntahan ko po yung 3 yun. At ako'y nagulat sapagkat doon sa Home for the Aged kung gaano kalaki po ang double bed. Yung double po double. Ganun pong kalapad ang katawan at hindi na rin po makabangon. So napakahirap po talaga sa pagkakaroon ng mga ganitong disorder. No po? Okay, ang sabi po, 64% ng American adult are judged to be at least some degree are overweight. At sinasabi po ito sa isang pag-aaral, no? This makes obesity perhaps the number 1 public health problem sa Amerika. Ito po ay sa Amerika. Paano kaya sa Pilipinas? Mga kaibigan, among the 6 countries studied, the Philippines has the second lowest obesity and overweight prevalence at 5.1% and 23.6% respectively. But despite sa low prevalence ng rate ng obesity sa atin, pero ngayon po mga kaibigan ay almost 18 million Filipinos 18 million Filipinos out of 101 million Filipinos in the Philippines. 18 million po ang obese at overweight. So, Pilipino, ba't po kaya nagganon? For the last year, mga kaibigan, ang obesity cost sa Pilipinas ay umabot ng 500 million and 1 billion, equivalent po ito sa 4 to 8% ng healthcare spending. Ibig sabihin po, gumana po ng almost $1 billion ang nag-spend po, mga kapatid, ang ating mga kababayan sapagkat dahil sa kanilang healthcare spending. Why? Sapagkat karamihan po sa kanila, nagkaroon po talaga sila ng iba't ibang klaseng sakit at komplikasyon. At isa na nga po dito ay ang obesity. So this makes our country the 4th highest spender for obesity-related problems. So at naniniwala tayo, no, 30 years ago, hindi ganito ang Pilipinas. Pero kung mapapansin po natin na nagkaroon ng mushroom, parang nag-mushroom po ang iba't ibang mga food chain sa Pilipinas. Mga kaibigan, ang nangyari po dito, ang ating bansang Pilipinas, dumami rin po ang iba't ibang klase ng karamdaman. At napakadami po ang mga dialysis center. Why? Sapagkat iba't ibang klaseng komplikasyon po ang karamdaman.
sa pamamagitan po ng maling lifestyle. So ang Indonesia po mga kaibigan ay the highest spender, 2 billion to 4 billion dollars. At ito po ay sinundan ng Malaysia, 1 to 2 billion dollars. At sinundan din po ito ng Singapore, which is 400 million to 1 billion. So bakit po kaya mga kaibigan, ito yung napakalaking pag-aaral. No? Ito yung nagkaroon sa akin po mga nahagilap na mga sources ay napatunayan po ay it has something to do with lifestyle. So kung babalikan po natin at atin tintimbangin ang non-communicable diseases at communicable diseases, mas marami po talaga, mabigat pong masyado ang timbang ng mga non-communicable diseases around the world. At ngayon po sa Asia, ang Pilipinas po na sinasabi nating tayo ay magulay, maprutas tayo. Ang Thailand ay ganun din po, no? Magulay, maprutas. Ang Malaysia po ay 15 minutes lang po ang layo sa Singapore. No po? At maniniwala ba kayo na marami rin po mga prevalence po ng obesity sa kanilang mga bansa? So, mamaya titinan natin kung ano kayang dahilan. So, ito po mga kaibigan ay nagkaroon ng incidents na dahil po sa kanilang lifestyle, mas marami po ngayon ang nagkakaroon ng sakit na diabetes, type 2 mellitus, cancer, cardiovascular, stroke, mga kaibigan. At naniniwala tayo dito sapagkat ito ay isang 100% na pinag-aralan po, no po, at hindi lang ito inimbento, hindi ito hearsay. Ito po ay nangyayari kahit po sa ating bansa, mga kaibigan. At mapapatunayan natin na kahit tayo pumunta po sa isang ospital na ang kanilang specialization ay communicable diseases, like for example po ang San Lazaro Hospital, ano po, yan po ay mga communicable disease ang kanilang mga sakit, ano po ang kanilang specialization. At kung atin titimbangin po sa non-communicable at saka communicable diseases ay almost 99% po ang non-communicable diseases. And that was happened 20 years until now, mga kaibigan. Basta ang sabi po ng mga pag-aaral, nagsimula daw po ito nung nagkaroon po ng iba't ibang mga food chains at ang mga tao, they prepared to, alam nyo na, no? Diba, street food, mga over-the-counter na pagkain, mga inumin na puno-puno na sugar, puno-puno ng mga food coloring, mga masodium, ano po, yan po ang mga talagang contributory factors sa pagkakaroon po ng mga sakit. At yan din kasama dito ang weight disorder, which is obesity. Ito na, mga kaibigan, ito ay nasa Daily Inquirer, May 4, 2020. 5.1% mga Pilipinos ay obese. Hindi po ako may sabi, ha? Daily Inquirer ito, dyaryo, due to affluence and unhealthy diet. So, tama talaga ako ng aking pong mga pagdi-research. At ngayon po mga kaibigan, as of today, May 4 lang mga kapatid, napatunayan po na ang ating mga kababayang Pilipino ay mayroong ilan porsyento? 5.1% mga kaibigan. At ang pinaka-underlying factors, it is because of the affluence and unhealthy diet. So talagang napatunayan po. So ito po isang example ng isang Pilipino na obese. At alam niyo po, ang kanyang pangalan ay si Mark. No? True to life po ito, ha? So, at nung napatunayan po na merong siya po ay obese, ano po, ang kanya pong magiging sakit talaga ay heart problem. At kapag ka po mga kaibigan nag-erupt po yung pinaka-veins, yung pinaka-ugat doon sa may bandang paa niya, ito po ay magiging cause ng heart attack, mga kapatid. Sapagkat ang tawag po dito ay sakit na venous disease. No? Kaya kapag ka naman po tayo ay may sakit na diabetes, diba, isa yung komplikasyon. Yung obesity, ano po, ay ang diabetes, ano po, ang mangyayari po niya, magagangrene. So, hindi na magpuplo ang blood doon sa kanyang, so kinakailangan putulin po, i-amputate po yan. So, kapag hindi din po naagapan, maaaring po magkaroon siya ng heart attack talaga. So, bakit po natin choose, o bakit natin pipiliin mga kapatid na magkaroon po tayo ng ganitong iba't ibang klaseng komplikasyon at karamdaman kung may choice naman tayo na mapanatili po natin na maayos ang ating timbang
kasama po dito mga kapatid ang ating tunay na lifestyle. So hindi lang po dahil sa timbang, kundi dapat po ay multifactorial po kasi mga kapatid. So kapag sinabi nating obese, ay more than ito sa overweight. Ano po? So ano mga causes? Number 1, ito na mga kaibigan, contribution number 1 ay drinking alcohol. Ang alcohol po ay tend to increase the number of calories. Mga kaibigan, akala natin, marireduce ako kasi uminom ako ng alak eh. Hindi niya alam mga kaibigan, mas marami pong calories din po, no? At lalo na po ang mga beer, sapagkat ang beer po ay yari po yan sa yeast, malt, ano po. So, causing po ito na mag-store po ng fat sa katawan. Kaya mapapansin po natin, di ba? Ang mga manginginom ng alak, malalaki ang kanilang mga belly. Pansin nyo yan? Naglalaki ng mga belly nila. Bakit po? Sapagkat na-stored yung mga fat sa kanilang katawan, no? Dahil po sa alak. No, pangalawa, physical inactivity. No, sa atin walang reason sa atin na kahit ay naka-lockdown, walang reason sa atin na tayo po'y maging obese o overweight sapagkat marami tayong magagawa. Pwede tayong mag-exercise, pwede tayong mag-steam bath, pwede tayong maglinis, mag-garden tayo, kahit sa ating bakuran, talagang lahat ng ating magagawa sapagkat 2 buwan tayo naka-house arrest. So napakadami po sanang potensyal na magagawa po tayo mga kapatid. Pero kapag po tayo ay inactivity po, no? Lalo na po sa mga common age na mga tao, alam niyo po talagang mahirap na po na mag-burn yung kanilang mga calories sapagkat sila po hindi gumagalaw, hindi kumikilos. Minsan nga po, nanonood ng TV, papindot-pindot lang po ng remote, kakain lang, talagang kada kain, kada inom. So, hindi po tama yun. So, yun po ay isa sa mga reason. Pangatlo po, yun nga sinasabi kanina ng Daily Inquirer, 5.1% ng mga Pilipino ay obese for the reason of affluence and poor dietary practice. At alam natin mga kaibigan na marami po ay napakadami po ang nagagawa ng mga maling advertisement. Tingnan nyo ito advertisement number 1. Donut, talagang sarap yung artista. Ba't ko alam, ako po naman ay walang TV sa bahay, pero nakakapanood tayo sa bus, takam na takam. O kaya naman po, yung mga sikat na mga celebrities, ang sarap uminom ng soft drinks, hindi nila alam, ang bawat isang basong soft drinks ay may 12, hindi teaspoon, tablespoon, kutsarang asukal, mga kaibigan. At napakadami po yung preservatives. Kaya nga po yung Coca-Cola, kung gusto nyo pong luminis ang inyong CR at yung mga kalawang inyong sasakyan ay mawala po ang mga yung mga rusty, mga ganun, kinakailang buhusan nyo ay panlinis nyo po ay Coca-Cola. So ang Coca-Cola po hindi po para ipasok sa katawan. Panlinis po yan ng mga kalawangin pong mga bagay sa ating tahanan. Sasakyan man yan, CR man yan, o anuman pong bagay na may kalawang. Yan po ay linisin po ng Coca-Cola, Next, yung ating lifestyle. Alam niyo po mga kaibigan, kaya nga po ngayon ay mayroon pong dumating na bago pong, kumbaga po ay bagong discipline sa medicine. Di po pa dati, wala naman pong geriatric, di ba? Walang geriatric ho. O ngayon may geriatric na. Isang line ng medisina na ang kanyang specialization ay para sa matatanda. Dati naman po mga kapatid, sa totoo lang, ay wala pong lifestyle medicine. Pero ngayon po, na almost 10 years na po, o 7 years, ay meron na pong linya ang medisina ng lifestyle medicine. Bakit po nagkakaganito na? Sapagkat dumarami po ang mga nagkakasakit at kanilang natakbuan at natuklasan at kanilang napag-aralan at kanilang isinulat na ang malaking porsyento ng pagkakasakit ng ating pong mga kababayan at iba pang mga tao ay dahil po sa maling lifestyle. Sorry po
talagang ito'y napapanahon, and is a wake up call to sa ating lahat, ano? At naniniwala tayo na kung tayo po ay talagang mayroong pagpapahalaga sa katawang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, na ito'y templo ng banal na espiritu, sa kalusugang ipagkakaloob pa sa atin ng Diyos, kung tayo po'y balanse sa ating kalusugan, hahaba pa po ang ating paglilingkod sa Panginoon, hahaba pang ating pagsamba. Makikita pa natin ang ating mga apo, no? Bakit? Sapagkat sabi ngayon, napatunayan ang iba't ibang klase ng mga pag-aaral. Number 1 pag-aaral po ay sa Okinawa. Mga kaibigan, mga sentenarya po ang mga tao doon sa Okinawa. Sapagkat sila po kumakain po ng mga, of course, vegetarian, at sila po'y naglalakad sa mga bundok na nakayapak. Yung mga Okinawan sa Japan ay almost po ang kanilang average ng edad na namamatay ay 90 years old at nabubuhay hanggang 125. Mga kaibigan, ano? Pangalawa po ay sa lugar po ng Mediterranean, ano po? At ito'y malapit po sa lugar po ng Greece, na kung saan ay centenaryo rin po ang mga tao dyan. Napatunayan po yan, mga kaibigan, at sila po'y naroon din sa isang isla na kung saan ang kanila rin po mga pagkain at lifestyle ay maayos. Pero ang nakaka-amaze sa lahat ng centenarya, mga kapatid, ay sa lugar po ng Blue Zone na ito'y matatakbuhan po sa Loma Linda. Mayroon pong lugar doon sa Loma Linda, California, na ang buhay po nila in the compared to the average population po, no, sa buong Amerika po, ay makikita po natin, mga kapatid, sa lugar po ng Loma Linda. At ang nakaka-amaze dito, mga kapatid, no, ang nakaka-amaze po dito, sila po ay tawag dito, nabuhay ng sentenaryo, no? At alamin natin kung sino ito, na sila po ay mas mahaba ang buhay nila ng 9 years compared to the population po na sa buong Amerika na to. Napatunayan po 9 years ang mas mahabang buhay nila. Alam niyo kung sino to, no? Hindi ako dahil ako'y bias, hindi dahil ako ay Adventist ka kasi, no po. No. At ang nag-aral po sa kanila at pinag-aralan po sa kanila ay outside denomination, no? Ibig sabihin po, hindi Adventist ang nagbigay ng pag-aaral na ito. No? Out of 5,000 na mga population na Adventist, mga kapatid, napatunayan that they live longer compared to the popular, yung mga population sa bawat estate. And they are Seventh-day Adventists. So, mga kaibigan, ba't kaya po? Bakit ganon? No, sapagkat 30 years ago, almost, ang mga Adventists po ay 90% vegetarian. And they have also exercised at ginagawa po nila ang natural remedies sa kanila pong kalakasan, sa kanilang kalusugan, sa kanilang pamumuhay, sa kanila pong lifestyle. So yun po hindi sa akin nagmamalaki dahil ako'y Adventist, hindi po. Kundi ito isang pag-aaral na ginawa ng non-Adventist. At buhat doon sa pag-aaral na yun, nagsimula na ang iba't ibang mga meta-analysis, o ibig sabihin mas maraming pag-aaral, sapagkat ano ba ang sikreto ng mga sentenaryong ito? Bakit itong mga taong to sa Loma Linda samantalang ang Okinawa, bundok yan. Ang Mediterranean po ay isang isla. So at least may factor yun. Ito sa City Hugh sila. Pero bakit napakahaba ang buhay nila, mga kapatid? Wow! At alam ba ninyo, napalagay pa po sa National Geographic Magazine ang buhay ng mga sentenaryo doon sa Loma Linda. Mga centenarian sila, mga kapatid. Bakit? Sapagkat kanilang natuklasan at na-amaze sila. Bakit may ganito pang mga tao sa mundo na nabubuhay ng napakahaba? Anong sikreto nila, mga kapatid? Ano po ang napag-aralan? It is because of their lifestyle. And of course, mga kaibigan, malaking factor po yung ating religious na pananiwala po, ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Panginoon. So, hindi lang po yung lifestyle, siyempre ang lifestyle kasama dyan ang pagkain, activity, lahat-lahat. Pero ang nakaka-amaze, isinama na po nila sa kanilang pag-aaral po ang pananampalataya sa Panginoon. So, may dating pala, may impact po pala, mga kapatid, ang mga tao na nanampalataya kay Kristo ay lumalakas sapagkat nawawala sa kanila ang focus na sila po'y una,
sila'y ma-stress. Pangalawa, sila'y ma-depress. Pangatlo, mapil sila ng anxiety. Pang-apat, mawala sa kanila ang feeling of suicidal. Ano po? Bakit? Sapagkat kay Kristo may pag-asa, kontento tayo mga kapatid. So, na-amaze talaga sila sa pag-aaral doon sa Blue Zone, sa Loma Linda po mga kapatid, na kung saan ay mga Seventh-day Adventists na centenarian po ang kanilang napag-aralan. Galing, no? Praise God! Pang-apat, bakit po may mga obesity? Kasi nag-decrease sila ng intake ng mga prutas at gulay. Nag-decrease sila ng whole grains. Ang gusto nila, tinapay na puti. Ako talaga, medyo parang suplada po ako dito sa tinapay, no? Kapag pa ako'y nakakain talaga ng puting tinapay, kaya ako'y dalandala na, ayoko kong kumain. Bakit? Pag nakakain ako ng puting tinapay, sigurado ako magko-constipate. Hindi ko alam kung bakit, ano? Dahil walang fiber. So, alam ko na ang conclusion. Alam ko naman po ang sagutin, no? So, pero ito, mga kaibigan, no? Kapag ka po tayo ang ating pagkain na nag-decrease ng gulay, more tayo sa mga karne, sa mga processed na pagkain, ang ating mga anak, no? Kakaawa naman ang kanilang katawan, no? Kapapabao natin mga hotdog, no? Wow, mga tosino, mga ganun, mga longganiza. Mga kaibigan, nakikinig ngayong gabi, I would suggest, ako'y nakikiusap po, nabigyan sila ng maayos at balansing pagkain upang hindi lang sila maging malakas. Ano po, sabi nga po ay ang pagkain ng katawan ay pagkain ng ating brain, mga kapatid. At naniniwala tayo na malaki po ang nagagawa ng tamang pagkain para po sa kalusugan at sa ating pong mahusay na mga pag-iisip. No, mga processed food na po sila at minsan po manunod nga ng TV, no? Aba, parang mga donya tsaka donya, no? Don at donya. Ayaw malang tumayo, ha? Nakaswingan pa, ha? Ano pa tayo? So, mga kapatid, hindi na ganito. At isa pa po, yung ating poor sleeping habits. Sa nakaraang 2 gabi ay ating napag-aralan ang benefits po ng masarap na pagtulog at tamang pagtulog. Oras ng pagtulog, mga kapatid. Lalo na kapag patay ang ilaw, alam natin, doon lumalabas, nag-release ang ating brain ng melatonin ng ating katawan para nare-repair ang lahat ng exhaust nating mga energy. At makita natin, mga kapatid, ang napakalaking benefits nito sa ating pangangatawan. Tatandaan natin, lalo na sa ating mga anak, no, parang awa ko na mga magulang na nakikinig ngayong gabi, nakikiusap po ako sa inyo. Nabigyan po natin ang ating mga anak ng tamang oras ng pagtulog sapagkat ito ay maganda po, lalo na po sa mga growing children, no, para nadidevelop pa po ang kanilang mga brain at ito po ay nakatutulong hindi lang sa kanilang brain, sa lahat ng system ng kanilang katawan. So maganda po talaga, no? No. So ngayon, paano natin ma-recognize ng katawan, no? Ang mga bagay na dapat natin gawin sapagkat sabi nga natin, to lower the bodies, it must be recognized sa point ng kanyang weight at doon din po sa cholesterol. So meron po tayong dapat na susundin, no? 8 steps, no? Dapat natin itong sundin. Number 1, kaya ba natin to mga obese at overweight? Eat nothing between meals. So wala tayong snack. No, at ang mga Pilipino, minsan may midnight snack pa yan. At sa malamang, sa hindi, lahat may mag-agree rito, may iba po sa atin, probably 99% o 98% ay nagmimerienda pa bago matulog. Sorry po, ha. At hindi makakatiis dahil walang merienda. No? Kaya po, mga kaibigan, sa lahat na gusto magbawas ng kanilang timbang at hindi lang yung ma-maintain ang magandang weight at yung ating height dapat proportion. Eat nothing between meals. Eat nothing after 3 p.m. Mga kapatid. Siyempre po, kung tayo ay 2 meals, mga kapatid, 2 meals tayo, umaga. Dapat talaga umaga, kakain tayo sa umaga. So, in between, pwedeng water, pwede po dyan ay yung mga fresh juice na ating na blender natin o na juice natin. Tapos sa gabi, kahit wala na po yun, tapos bago po alas 6, nakakain na tayo ng hapunan. Wala nang lalampas ng alas 7, no?
kumbaga po, kung 2 meals tayo, at kung naman tayo ay 3 meals yung gabi po, kung po pwede lang po naman, magpuprutas na lamang po tayo. At yung mga bata po, yung mga talagang masustansyang pagkain sa kanila. Na, eat no pre-packs. So, hindi natin alam, pagkat ipupunta sa McDo, lahat po yan ay 100% trans fat. 100% trans fat. Ang mga piniritong manok at ipaulit-ulit na pong ginagamit yung mga napakataas ng sodium at mantika ng mga kinakain natin french fries. Yung mga lahat ng mga gravies, punong-puno ng fats po yan. At maniniwala ba kayo, yung mga manok na pinakain natin, no, sa mga restaurant at mga food chain, yan po ay mga talagang napakadami, saksakan po ng dami ng mga hormones na talagang ginagamit ay mga syringe, no po, para lumaki agad ng wala po sa panahon ang mga manok. So mga kaibigan, ano, kaya nagkaroon ng sakit na maraming tulad po ng birds flu, no, at iba-ibang klaseng karamdaman, at dumami po ang sakit, no, katulad po ng stroke, heart attack, obesity, diabetes po, renal failure. Bakit po? Dahil sa mga food chains, no? Wala nang gaganda po, nakakain tayo sa bahay, sa ating sariling bahay, at pagkatapos po mga kapatid, ay yung kung tayo may mga garden, bubunot lang tayo, kakain tayo ng ating mga pinagtaniman po, no? At kung kayo naman po ay nagluluto at mga gulay, na huwag nyo itatapon yung mga celery nyo. Huwag nyo itatapon yung ibang gulay sapagkat yung mga yun ay pwede nyo pang i-recycle. Ibig sabihin, itanim po ninyo, no? At mabubuhay po yun, no? Next, eat no form of animal products. So, kaya ba natin ito? Walang animal products tayong kakainin. Kaya natin to. Eat more raw foods. Tayo lagi si luto, no? Kaya nga po mga salads. At hindi natin kailangan po ang dressings. Kung hindi kayo sanay na walang dressing, mga kapatid, madali lang pong gumawa ng sariling dressings na ito ay pure na whole plant-based po, no? Halimbawa po, maglaga kayo ng garbanzos, tapos i-blender nyo yan. Lagyan nyo po ng konting dinikdik po na sinangag na sesame seeds. Lagyan nyo po ng garlic at saka onion at saka ginadgad po na luya. Nyo po, napakasarap po na dressings yun. Para po medyo lumabnaw, lagyan nyo po ng almond milk na walang sugar o vanilla. O kaya po naman ay soya milk na unsweetened. So yun po ay masarap na dressing, ano? So meron ka ng masarap na dressing kasi po yung punong-puno po ng vegetarian nga na salad, pero ang dressing mo naman, wow, punong-puno na po yun ng egg yolk, no? Bakit? Sapagkat ang mga mayonnaise ay lahat po ay yan po ay gawa sa mga egg yolks, mga kapatid, no? Para umasim, lalagyan pa yan ng mga vinegar at kung ano-ano pang spices. So makinig po kayo, no? Tama talaga to. Eat pure varieties at each meal. So hanggang 4 na lang, hindi yung di ba tayo, nasanay tayo sa eat all you can, dali, come on! Siyempre, nakakapanghinayang naman na hindi daming kakainin, siyempre eat all you can to, no? Kaya nung nauso ang eat all you can sa Pilipinas, mas marami po mga kapatid, no? I'm talking about our own context now, sa ating konteksto na to. Nang pumasok po ang iba't ibang klaseng mga food chains at lalo na po yung mga eat all you can, no? Smorgasbord na yan. Mas marami na po, lalo pa ang mga nagkakasakit at namamatay. Actually nga po mga kapatid, no? Yung totoo lang, gusto ko po sanang magkaroon ako ng isang pag-aaral po at ito gusto ko ay randomized controlled trial na merong isang restaurant na vegetarian at meron po namang restaurant na eat all you can. So lahat po doon, susundan ko yon na 1 taon, no po akin po i-monitor at at the end of 1 year, ano na nangyari roon sa mga customer na kumakain. So yung gusto ko po ng ganung pag-aaral kasi mahilig po ako sa research, so gusto ko sanang ganun po, no? Kung meron na talaga akong oras at panahon na gusto kong gawin yon. At yun din po mga driver ng mga jeepneys at saka nakulang sila ng tulog,
kulang sila sa lahat ng mga nutrient ng katawan, iinom po sila ng mga Red Bull at saka yung po mga energy drink, mga kapatid, titirahin niya ang kidney, titirahin ang liver, at titirahin din po niya mga kapatid ang inyong bone marrow. Yan tatlong yan ang napaka-importanting organs na sisirain na mga Red Bull, yung po mga energy drinks na yan mga kapatid, parang awa nyo na, nakikiusap po ako sa inyo. So, eat no concentrated refined foods. No, yung kung tutuusin, di ba? O, punta ka sa ganun, donut. No, punta ka sa ganun, cakes, punta ka sa ganun. Ayoko ng yan, brown rice, parang malagas na sa bibig, ayoko niyan. Mga kapatid, ang sarap-sarap po ng brown rice. 30 years na po akong brown rice. Pag ninuya nyo ng ninuya, mga kapatid, masticate it thoroughly para siyang gatas sa inyong bibig. Talagang napakasarap po. Kaya lang ako nakakakain ng white rice, pagka po yung may mga potluck, pero as much as possible talaga, talagang mas marami po ang gulay kaysa sa kanin. Total, pwede namang mabuhay. Isang sabat lang naman, ba't ay takot na hindi makakain ng rice, So, yung mga refined foods natin. At kung meron pa kayong mga white sugar, mga kapatid, nakikiusap po ako, huwag na kayong gumamit ng white sugar. Parang awan nyo na. Kung meron pa kayong gagamitin na sugar, sige, papayagan ko na kayo, coconut sugar or muscovado. Kasi mahirap pong makakuha tayo ng agave, yung agave po, at saka po yung stevia, Pero madali lang pong gumawa ng stevia, yung concentrated, Madali lang. At ako'y gumagawa po ako ng concentrated na stevia. Isang drop lang ho noon, katumbas na po ng 10 kutsarang asukal sa tamis, Kaya po mga kapatid, please lang po, tanggalin na natin yan. At kung maaari po, yung mga tinapay natin, mga biscuits na punong-puno ng sodium at asukal. Wow! Kaya ako awang-awa ako sa mga bata, nakikita ko, At minsan po, hindi ko babanggitin ang pangalan na to, Napasama po ako sa isang evaluation ng isang school. At ang school po, ang pinahawak ko sa akin ay siyempre po sa health department po ako. So ang pinahawak po sa akin ay canteen. Nagulat po ako sa tinda. Ang tinda po ay meron pong fishball, hotdog, grabe po, tapos mga sesto, mga C2. Sabi ko, so ako po, binaksak ko po yun. Binaksak ko sa evaluation. At syempre po, hindi ka basta magbabaksak. So kinakailangan, ang tunay na nag-i-evaluate ay ating pong tinuturuan sila. So there's no such thing as natuto ka tapos na. Naniniwala po ako sa continuous learning. Ang education po is continuous learning. Tulad ko ngayon na nagtuturo sa inyo, hindi nyo ba alam ako mismo po ay nabe-benefit sapagkat ako tuto at nag-research, mga kapatid. So yun po, bumaksak po yun sa ating evaluation. At kinala natin, mga kapatid, exercise moderately after each meal. Hindi mo kailangan strenuous exercise, hindi po naman ganun. Mga ganun lang po, stretching lang, after 30 minutes o 1 hour after meal. So, kailangan po natin yun. So, ano pa po? So, itong general po na principle ng weight control. Begin each week with a 24 to 48 hours fasting. Kayanin nyo to? Magkakaroon tayo ng 24 to 48 hours na fasting. It means, pag 24 is 1 day, 24 plus 24, ilan po yun? Is 48. So, at ang fasting po ay napakadami pong benefits. At sana po magkaroon ako ng chance sa ating klase dito sa pagtuturo ko na maibigay ko po naman ang isang focus na pag-aaral tungkol sa fasting. Sana po pagkalooban ako ng Panginoon sa ating pong pagtuturo. Hunger may be experienced only on a regular schedule. If the biologic rhythm has been properly programmed, mga kaibigan, hindi ka makakaranas ng paggutom. In fact, ang ating pong yung craving ng pagkain, sa totoo lang, pag nalampasan nyo po ang 3 days na yan, 2 to 3 days, maniniwala kayo, kahit 15 araw kayong hindi kumain, kakayanin nyo po yun.
No, kakayanin pa talaga sapagkat yun po na-practice ko ho yun, ano? Hindi lang ako basta sa bahay, ano? Kasi po may evangelistic meeting ako sa Baler, Quezon. Sa Baler po, no? Umaga, nagba-Bible study. Sa hapon, naggagamot. Sa gabi po, nagpo-crusade, no? Evangelistic meeting. After ng evangelistic meeting, 9 to 10, ako'y nagra-radyo pa. Madaling araw ay nag-ano pa po, nag-serenade pa, no? So, at fasting ho ako, 15 days, tubig lang po ako na lukewarm. Buhay naman po ako. At sabi ko, Panginoon, bigyan. At doon po lalong nahasa, no? Sapagkat malinaw ang isip, no? Talagang sharp, no? Sharp talaga ang brain, mga kapatid. At yun dapat niluluhod. Hindi basta-basta, gusto ko kasi gusto ko magpapayat. Hindi po ganun, mga kapatid. Lalo na po, kapag ka po meron tayong nais ipanalangin. Prayer and fasting is the best. So, correct sleep gives one more willpower. So, be regular. So, dapat regular po, mga kapatid, yung ating pagtulog ng tama. Sabi ko, correct sleep, mga kapatid. Pang-apat, eat generous breakfast. Eat like a king, mga kapatid, in the breakfast. So, ako po, pinanganak ako sa isang mahirap na pamilya, no? Kami mahirap lang. Pero alam niyo po, pag umaga, sapagkat kami ay maraming magkakapatid at kami po'y puro babae, estudyante po kami, mga kapatid. Naalala ko talaga, hindi kami aalis sa bahay. Wala kaming baon kahit 5. Pero kami busog na busog. May kanin, mga kapatid, may gulay. Meron pa yung kung anong mga soup na ginagawa ng nanay ko, no? Tapos po, may kamote pa yan, kamote. Tulad nung araw, palibasan ng araw naman po ay kami ay, di ba, nauso yung libre po ang mga harina. So, ang ginagawa pa ng nanay ko, ayan, kamain pa kayo ng hot cakes, no? Papakainin pa po kami. Busog na talaga. Tapos, nung araw pa po, no? Gumagawa siya ng sarili niyang chocolate. Ang chocolate po niya, binayong mani, binayong cashew, tapos tablia. Walang asukal, ha? Pero ang kanya pong pinaka-milk ay gatas ng kalabaw. O sige, inom na kayo, yan ang inyong chocolate. So, hindi ko makakalimutan yun. So, wala kaming baon kahit sino, pero busog na busog kami. O, itong baon nyo, baon kayong tubig, ha? Ayan, tubig nyo. Tsaka 2 pirasong kamote. Lunes, ube. Martes, kulay orange na kamote. Merkules, kulay puti. Huwebes, kulay, basta ganun ho, ang pabaon sa amin ng nanay namin, Pero wala kaming baong kahit 5. Pero umaga talaga, eat like a king. Kailangan busog kayo. Hindi kayo makapag-concentrate sa pag-aaral. Kailangan busog ang inyong katawan para may husay kayo sa pag-aaral. So, mga kapatid, natutunan ko yun. Ako'y grade 1 pa lang, mga kapatid, no? So, ito po, no, tatandaan natin, eat generous breakfast. Ang mangyari sa ating Pinoy, kakaiba tayo. Sa umaga, tinapay at kape. So, tama ho ba? Sa mga nakikinig sa atin ngayon, sa buong mundo nakikinig nyo, yan ang mga Pinoy, kape tay. Di po ba? Minsan, lalo ng mga kalalakihan na hindi may takot sa Panginoon, ay kape at saka sigarilyo agad. Mag-best friend magkapatid yan. Tandaan natin kape at sigarilyo, mag-best friend, alak at saka pulutan, mag-best friend yan, mga kapatid. Kaya po, let us break our fasting. Kaya nga po, break fast because we are breaking our fasting during our evening. Kaya ang ating supper. Kaya hanggat maaari ang supper natin, kung hindi nyo kaya, prutas lang. Huwag na kayo magkanin pa. Kahit gulay, wala na. Prutas lang po, no? Yan. Sapagkat we try to break our fasting, mga kapatid. Break fast, mga kapatid. So, kailangan po natin, 2 serving ng prutas. Kumari po, yung ating whole grain na bread natin, madali pong gumawa. Ang pinakamasarap pong natikman na whole wheat bread na sobrang sarap at sustansya ay gawa po ni Ma'am Menchi Aguila. Ma'am Menchi talaga, hindi ko makalimutan yon sapagkat 10 klaseng mga nuts ang nilagay nyo, Grabe talaga. Napakasarap po, At use no empty calories. If prepared, omit the peanut butter. Sorry po talaga. Sapagkat lalo na po ang peanut butter po na nabibili natin sa mga market, yan po ay
Nako, mahirap kung explain ko sa inyo pero madali nang pong gumawa ng peanut butter kung sarili, no? So, tuturuan ko na lang po kayo sapagkat bago tayo magtapos sa May 15, magkukuking demo po ako at juice demo at teas demo, yung mga gamot natin na natuklasan ho natin. No? Number 5, do not eat even a morsel between meals. So, ibig sabihin, merienda, kahit konti lang naman eh. No, uminom ka agad ng lukewarm water. No, this is a principle 5. 6, eat a moderate lunch. Kung ang morning, eat like a king. Sa tanghali po, eat like a queen. Ako. So, about 250 calories sa main dish at less than 100 calories naman sa mga nilutong gulay. At alam natin, kailangan natin ng raw vegetables and less than 100 calories sa whole grain bread. Kung wala tayong rice, siyempre po, tinapay na whole grain po yan ha. At kung meron tayo, po, pwede po. May mga nuts tayo. No, siyempre po, ang brain foods po, number 1 po sa category ko sa akin at pag-aaral natin ay walnut talaga. Kaya nga pag binuksan nyo yung walnut, tingnan nyo, korting brain talaga. Ma-amaze ka sa Panginoon. Ang pagkakagawa niya talaga wow, great designer talaga ang Diyos. Ano po? Ang pagkakagawa niya sa ating walnut, talagang utak na utak ang dating. May left at right lobes ng brain, mga kapatid. At may mga ugat-ugat pang para po mga neurons at neurotransmitter. Napakagaling talaga ng Diyos. Grabe, no? Dahil mahal po ang walnut, di mag-almond tayo. Kung mahal pa rin talagang almond, di kahit po naman yung ating mga kasoy. No? At kung mani naman po, pwede po yung pong hindi sinangag sa mantika. No? Yan po ang natin. Number 7, take no supper. Sa lahat po, lalo sa mga obese, overweight, sabi niya, kumakalangan tiyan ko. Pastora, hindi ko kaya. Inuman mo ng tubig na maligamgam. Maniwala ka sa akin, 3 days lang yan. Ang rhythm ng ating tiyan na yun po yung natuturuan. You may have a cup of half herbs tea with lemon, no? Lemon twist at stevia. Sabi ko ngayon, tuturuan ko kayo next time. Take some light exercise after meals to promote digestions. Never lie down after meals. At minsan po, ay sarap matulog. Kakakain pa lang tulog agad. Mga kapatid, so kawawa naman ang ating katawan. Practice daily moderate exercise in the amount of 1 to 5 hours. No? Moderate to heavy exercise suppresses our appetite. So change of pace and occupations are needed occasionally. Just the proper time spent in such activities should be sought for each person. So yun po mga kapatid, no? And of course, avoid irritants. Ano-ano to? Mga stimulant po ito sa atin at sa ating mga nervous system. Number 1 ay yung po ating vinegar. Dato puti, no? Mayonnaise. Sinabi ko na yun sa inyo, di ba? Punong-puno ng egg yolk yan. Mustard, caffeine, alcohol, baking soda, baking powder and spices, black pepper, cinnamon, cloves, nutmeg, and ginger. Ito po lalo na sa mga obese, mga kapatid, no? Parang awan nyo na ay yung ingatan na inyong kalusugan. Avoid crashes, pad. Refrain yourself now in a new lifestyle which you expect to maintain ever with only minor variations. So, dapat talaga po tayo ay yung ating pong gagawin ay maging lifestyle na natin yun. Drink water between meals. Enough to keep the urine na ito po ay malinaw. So mga kapatid, itong aking ginawang meal plan para sa inyo. Breakfast, no? Soy milk. Sarap ng soy milk, no? Na-miss ko ang soy milk ni Ma'am Annie. Yung ating, dinner, patatas lang, Ang supper natin, kung po pwede po, optional naman yung whole wheat bread, no? 1 slice lang, 1. Hindi po isang loaf bread. At, mga kapatid, 2 hanggang 2 serving ng prutas. So, hindi tayo gagamit ng margarine, oil, butter, egg, milk, or cheese, mga kaibigan. At no more than 3 slices of bread a day. So, hindi pwedeng, ay, ang sarap naman,
pengi pa nga. Naku po, kung po pwede po, kahit yan po ay isang whole wheat bread, isang slice lang ho. Hindi po apat na magkapatong, mga kapatid. So, hindi po ganun. So, mga kaibigan, hanggang dito na lang po at nawa po sa ating tunay na pananaw tungkol sa obesity, kaya natin ito. At ito po ang description ng ating formula para sa pagkuha ng ating BMI, no? Ito, madali lang po ito. Ang formula po, teka, isa pa ito. Yan, sorry. Ito po. Yan, ang BMI, no? Weight in kilograms divided by height in meters. So, pag yung height ay hindi po centimeter at saka feet, kundi, po yan, square meter, at kilograms po tayo. Yan, So, paano ang example? Bibigyan ko ng example. Ang weight is 68 kilos, pero hindi po 68 kilos, At ang aking height, halimbawa, ay 165 centimeter. So, 68, i-divide po natin ng 165 times 165, ito na po yun. So, paano natin malalaman po kung yan po ay overweight at saka po hindi overweight? No? Ayan po, meron po tayong standard sa height at weight ng babae at lalaki. So, halimbawa po, hindi ka na maghirap po mga kapatid. Ito na. Kung ang height mo ay 5'2", mga kapatid, ang iyong katawan ay medium. So, dapat kahit po ang size mo ay 115, diba po, 5'3" ka 115, mga kapatid, no? Tatandaan nyo yan, ayan po yung natin. Kumbaga, ito na yung gold standard, mga kapatid. So, halimbawa po, ikaw ay maliit lang, no? 5 ka lang ang height mo. So, dapat po at least, no, ang iyong 90 ka lang po. Ang medium ay 100 at ang large ay 110. Kasi bakit? Kasi maliit ka lang. So, tulad ko, ako ay 5'3". So, dapat naglalaro po ako sa medium, hindi ako large, so medium ako. So, tama lang po ang aking, yung weight ko po, no? So, tama lang po siya. So, mga kapatid, tatandaan natin na isa sa pinakamahalaga, tandaan natin, alagaan natin ang ating katawan.